Welcome back dito sa channel natin. Finally, ito na pinakahihintay nating lahat. May announcement na ang Light Rail Manila Corporation at ang Department of Transportation na magiging operational na nga ang 5 bagong istasyon ng LRT Line 1. So ito na makikita naman natin, tuloy-tuloy na nga ang test run ng mga tren bilang paghahanda sa pagbubukas nito next week na November 16. So ayan guys, makikita naman natin itong mga 4th generation trains at yung kanina 3rd generation trains na maya't maya ang pagdaan dito sa mga bagong istasyon. Isang linggo na lang ang hihintayin natin at finally magiging operational na ang LRT Line 1 Cavite Extension Phase 1. MMDA baka gusto nyong idugtong ang footbridge dito sa Mia Road. Ito kasi ang magiging daanan ng mga commuters mula dyan sa kabila, patawid papunta doon sa station. Paano na yan kapag naging operational na ang Mia Station? So ayan guys, ito na nga ang final design ng Mia Station dito sa dulo ng Roxas Boulevard. Ayan, makikita natin pinailawan na nga yung station, pati na ang bagong signage. Excited na ba kayo na sumakay dito sa mga bagong stasyon ng LRT Line 1 sa susunod na linggo? Kaya naman bisitahin na natin for the last time ang mga bagong istasyon ng LRT Line 1 bago pa ang operational schedule nito next week. Balikan lang natin, ang Cavite Extension ng LRT Line 1 ay hinati sa 3 segment. Ang Phase 1 ay magtatayo ng 5 station mula sa Redemptory sa may Baclaran hanggang sa Dr. A. Santos sa may Parañaque City.
5 lang ang station na naitayo dahil nga ang Phase 2 at Phase 3 ay hindi natuloy dahil sa issue sa right of way. Hanggang sa ngayon hindi pa rin yan naresolba. Kaya naman ang Phase 1 lang muna ang magiging operational sa susunod na linggo. Andito naman tayo ngayon sa Ninoy Aquino Avenue Station. Ang 5 bagong stasyon nga pala na magiging operational na ay sakop lahat ng Parañaque City. Kakaiba nga yung pwesto ng Ninoy Aquino Avenue Station. Nasa magkabilang side ng highway, yung magkabilang dulo ng station na ito. Sa tingin ko ito yata yung station na medyo malapit sa airport. So ayun guys, pati dito dumadaan nga itong mga bagong 4th generation trains. Tinetesting kasi niyan yung bagong Alstom signaling system na ginagamit na ngayon ng LRT Line 1. So ayan guys, ito na yung final na design ng Ninoy Aquino Avenue Station. Mga taga Parañaque citizens ang makikinabang dito sa mga bagong station ng LRT Line 1. Yung 3 station nga pala, ang Las Piñas, Zapote at Niog Bacoor Station ay nagkaroon nga ng delay at inaasahan pang matatapos sa 2026 hanggang 2030. Parang umiikot yung ruta ng LRT Line 1 dito sa bahaging ito. Anyway, ayan, makikita naman natin mukhang ready na ang station na ito na magbubukas na next week. Puntahan natin yung isa pang station sa Dr. A. Santos Avenue. Ang pinakadulong station muna habang hindi pa nagagawa yung 3 pa na station ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. So ayan guys, nandito na tayo sa Dr. A. Santos Avenue. Ayan, at makikita na natin dito pala dadaan yung mga commuters papunta doon sa station. So ayan, ready na rin yung daanan papunta doon.
Medyo malayo nga talaga yung lalakarin ng mga commuters. Ngayon lang natin ito nakita kasi nga binuksan na at tinanggal na yung nakaharang dito. Magkakaroon din ng transport terminal dito sa labas ng Dr. A. Santos Avenue Station. So ayan guys, mula dito, malapit lang yan sa dulo ng SM Sukat Annex. Dahil sarado pa nga yung entrance, pupunta muna tayo dun sa likod ng SM. Tingnan naman natin yung progress dun sa kabilang side ng station. So ayan, dito sa likod makikita natin, ito yung magiging terminal. Sa ngayon hindi pa natin alam kung ano magiging ruta ng mga public transport vehicle na magti-terminal dito. Alamin natin yan kapag nagbukas na. Dalawa yung magiging daanan papunta sa bagong station. Meron din dito sa likod. So ayan guys, dito makikita din natin, medyo malayo nga lang ang Dr. A. Santos Avenue Station. Hindi ko lang alam kung bakit dito itinayo yung station. Ready na rin ang Dr. Santos Avenue Station. Alam ko marami sa inyo ang excited na sumakay dito sa mga bagong station, lalong-lalo na siguro ang mga commuters natin mula sa Parañaque City. Kapag nagbukas na dito mula Quezon City hanggang Parañaque, mas mapapabilis na yung pagbiyahe. Isa pang advantage ang Asia World PTEX Station, kung saan hindi mo na kailangan pang sumakay ng bus papunta ng PTEX. At ganun din kapag galing ka sa PTEX, pwede ka nang sumakay diretsyo ng LRT. Abangan nyo na lang yung part 2 nito kung saan i-feature naman natin ang Redemptor Station at ang Asia World PTEX Station. Excited na ako na sumakay dito sa bagong LRT Line 1 station. Kita-kits na lang tayo next week. Anong masasabi nyo sa balitang ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.